Suportado ng Duterte bloc si Senator Chis Escudero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Tinawag pa nila ang kanilang grupo na Duterte 7. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, may kinalaman kaya sa impeachment case ang pagsuporta nila kay Senator Escudero? Jiggy, natanong ko yan, kila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo at kapwa nila sinabi, walang kinalaman yung issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng kanilang bloc o grupo sa Senado na suportahan nga si Senate President Chis Escudero para magpatuloy na leader ng Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Sadyang gusto lang daw talaga nila yung uri ng pamamalakad o leadership style ni Senate President Escudero. Sabi ni Senator Bato sa atin, kasama sa kanilang bloke o tinawag na Duterte 7, bukod kay Senator Bato de la Rosa, sa Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Rodante, Marcoleta, Amy Marcos, Mark Villar at Camille Villar, kaya umabot sila ng 7. Nakapirma na raw si Senator Bato de la Rosa sa resolusyon na pinapaikot para suportahan si Senate President Escudero, pero hindi raw niya alam kung kanyang mga kasamahan kung nakapirma na rin. Wala naman daw siyang hininging komite at wala rin daw na ipinangakong komite sa kanya si Senate President Escudero, pero mananatili daw siyang chairman ng Senate Committee on Public Order. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiki, pakinggan natin. Wala man rin pinaramay sa akin. Basta nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa amin. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun ang nagustuhan namin na liderato. At may pag-usapan na lang din ang impeachment. May plano ba magmotion ulit si Senator De La Rosa para ipadismiss ang kaso? Sa ngayon, Jiggy, wala sa plano ni Senator De La Rosa na muling magmosyon para ipadismiss yung impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sigurado daw na gagawin niya ay questionin ang jurisdiction ng Senate 20th Congress sa naturang impeachment case. Dahil sinimulan yan sa 19th Congress. Naniniwala kasi si Senator Bato na wala ng jurisdiction itong papasok na 20th Congress. Bagay na gusto rin daw niyang malaman mula sa kanyang mga kasamahan dahil bago na ang komposisyon at may mga bagong miyembro ang 20th Congress ng Senado. Kaya bukas daw siya sakaling mauwi sa botohan kung meron o wala nga bang jurisdiction ang papasok na kongreso o papasok na batch na mga senador para dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Kung mananalo ang majority, nasabihin ng majority na tatawid ito sa 28th Congress, then who am I to question the majority? Majority wins dito. Pero kung sabihin ng majority na walang jurisdiction, so ano pang papatuloy natin? At sa ibang usapin, may reaksyon na ba si Senator Ontiveros sa napapabalitang pagsali ni na Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa mayorya? At kumpirmado na ba ito? Matatandaan natin, Jiggy, ikinampanya ni Senator Risa Hontiveros sa Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So syempre yung issue na sinasabing bakit sila biglang sumali sa mayorya o napapaulat base sa sinasabi ng ilang mga senador sa atin na kasama sila sa mayorya. So naiwanan nga ba mag-isa ni Senator Risa Hontiveros? Sabi niya hindi pa niya yan masagot sa ngayon. Pero sabi niya, hindi siya nasasaktan sa nangyari. Baka na daw magpaliwanag yung dalawang senador sa kanilang naging desisyon. Pero sa ngayon, nananatili daw siya sa kanyang mga paninindigan at sa pagiging independent senator. Yan ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta para sa akin, mananatili akong independent senator. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.